Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko rin pasalamat sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa inyo. Walang sasawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat ng like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo. We are now at 38,000. Sa wakas na break na natin yung 38,000 subscribers. On the way na tayo guys sa 40,000 subscribers. So hopefully mangyari yan in the near future. At nangyayari lahat yan dahil sa inyo guys. No? And yeah, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog. Medyo busy lang ng content. Pero ngayon, papasko na. So mas lalo maging busy. So I think ito muna yung last vlog natin for this year, no guys. Pero let me tell you a story, no? Nung bata kasi ako guys, kung pareho lang tayo ng kwento. Nung bata ako, mahilig ako maglaro ng espadahan, no? Yung pag ano, yung mga kunwaring espada ng mga kasama natin, yung mga kalaro natin, no? And usually pag ganyan, yung mga espada natin, yung tawag natin ng mga espadang pat-pat, no? Gawa sa kahoy or kawayan, 'di ba? Maano lang tayo noon. Simple lang yung kaligayahan natin noon. Dalawang piece ng pat-pat lang, isang kahoy na ganyan, tapos meron lang cross guard, tapos ano yung mga kabataan, 'di ba, yung mga bata, no? So ganun lang tayo. Simple lang yung buhay natin, 'di ba? So, yeah, it brings a lot of childhood memories yung mga wooden swords na ganyan. And na-realize ko na ang tagal ko ng woodworker, for like 8 years, 9 years na akong woodworker, pero hindi pa ako nakagawa ng wooden sword. Sa ibang bansa kasi guys, yung mga woodworkers, talagang gumagawa sila ng mga wooden sword. It's part of their parang hindi ka woodworker kung hindi ka nakagawa ng espadang kahoy, espadang patpat sa ibang bansa, no? So, yeah, naisip ko na gumawa ako na sarili kong version ng wooden sword, and this is the product na nagawa ko. This is a medieval na long sword. So, long sword, ito yung mga madalas na dinadala ng mga knights o mga kabalyero nung panahon ng medieval times. This is a long sword. It's 3 feet long yung haba niya, no guys. So, ito yung pagkakaiba niya doon sa standard na short sword, which is only around 2 feet, no. Pero mas maikli ito doon sa bastard sword na 4 feet. And this one, ito yung version ko ng long sword. This is made of 100% paluchina, no? So paleta lang to, guys. So kung makita nyo, yeah, it's just paluchina. And if you can see, so layers lang siya. Meron simpleng cross guard at simpleng pommel dito na bilog. Tapos yung kanyang blade is makapal ng konti, 2 cm yung kanyang kapal. Tapos, yung kanyang gilid dito is, although shinape ko siya na parang espada, pero hindi siya matalas, no? So, it's blunted para safe ng konti, no, guys? Pero yung kanyang point is, tulis pa rin. Pero kung gagawa kayo na gusto nyo mas safe, gawin nyo lang itong bilog, no? So, walang problema doon, no, guys? So, this is actually a very fun project. It's perfect for beginners kung nagsisimula ka pa lang. And this one, actually, na-reignite nito, itong mga ginagawa ko na to na mga swords, na-reignite nito yung passion ko or yung ko sa paggawa using hand tools. So, makikita nyo guys na marami akong, although gumamit ako ng maraming power tools para dito, gumamit din ako ng mga hand tools. And it's really fun pala na mag-shape ng ganito using hand tools. So, guys, tara, panoorin nyo kung paano ko build tong sword na ito. Pero syempre, bago ka gumawa ng sword, no, na sa kahoy, gawa ka muna ng pattern. At ito yung kanyang pattern na ginawa ko. So, nag-download lang ako ng picture sa Pinterest ng isang medieval na long sword. Tapos, ko lang yung yung measurements at gumawa ako ng pattern sa cardboard. So, tara, gawin na natin yung sword. So, una natin gawin guys is i-trace yung ating pattern dun sa kahoy na gagamitin natin. For this project, ang ginamit ko is paluchina na paleta. At ito ay thickness planer ko to 2 cm or 20 mm. Now, medyo makapal siya ng konti sa mga normal na espada kasi nga ang gamit natin is paluchina. Paluchina is softwood. So, medyo marupok siya ng konti kung lilipisan ko pa. So, mas okay na rin yung medyo makapal siya ng 2 cm. So, ito lang, minarkahan ko lang yung aking
pattern doon sa kahoy. And kinlamp ko na rin siya para hindi gumalaw yung cardboard. Ngayon naman guys, ikakat natin yung sobrang part gamit yung aking Japanese pulso o Ryoba. Ito yung bago kong pulso na nabili ko sa Japan Surplus. And I'm using hand tools dito kasi gabi na to nung ginawa ko siya. At ayoko na magsindi ng aking table so na maingay talaga or other power tools, no. And okay rin talaga na gumamit paminsan-minsan ng hand tools. It's therapeutic din talaga. So masarap din siyang gamitin. Lalo na if you're using Japanese tools like this one. Ngayon naman guys, kakat ko na yung shape ng ating espada gamit yung aking bandsaw. Well, here you can use, kung wala kang bandsaw guys, like this one, you can use a jigsaw or even a handsaw, no? Yung coping saw, ganyan. Pero I'm using the bandsaw para mabilis na kasi minamadali ko na rin tapusin ito. So dito naman guys, ikakat natin yung mga side guards nung ating nung sword natin. At gagamitin lang natin yung bandsaw ulit dyan. And yung side guard niya is 2 pieces yung ating gagawin para, tapos pagdidikitin na lang natin, isa-sandwich natin siya para mabuo yung yung buong guard. So ngayon guys, since hindi pantay yung pagkakat natin sa kanya gamit yung bandsaw, ginagamitan ko na siya ngayon ng number 5 jack plane para lang pantayin siya, no, para katamin yung kanyang side, no. And I think every workshop talaga kailangan mo ng isang jack plane na ganito, number 5. So this is a gross jack plane guys. And I love this tool talaga. Isa sa mga favorite ko na tools ito sa workshop. Ito naman guys is handle. Ginamitan ko naman siya nitong aking spoke shave na it's a cheap na eagle na spoke shave. And sa totoo lang, ayoko ng tool na ito. Hindi siya ganun kagandang gamitin, no guys. Medyo hindi siya ganun kasarap gamitin. Yung ibang mga spoke shape sarap gamitin eh. Pero ito, ayoko nito. Pero ito lang kasi spoke shape ko ngayon. So, pinagtsatsagaan ko na lang siya. And kailangan ko sa isang pantayin tong handle na to. And I think this is the perfect tool for this one. Kahit hindi ito yung ideal na spoke shape. Now, since yung thickness planer ko guys is yung kanyang blade is bungi-bungi na. So, may mga bukol-bukol na siya doon sa kahoy. Kaya, ginamitan ko rin itong aking jack plane para i-smooth siya ng konti. At palipis na rin siya ng konti. So, para lang, konti-konti lang na lipis. Ayoko rin naman siya masyadong malipis para ma-retain ko yung, niya, yung tibay niya. So, perfect talaga dyan itong ating jack plane. So power tools ulit tayo guys. Gamitin ko na itong aking router trimmer na merong round over bit para lang bilugin yung kanyang handle para lang mas komportableng hawakan. And pwede akong gumamit dito ng hand tools pero mas magandang gamitin at mas mabilis gamitin itong ating electric na or battery powered na router. Ngayon guys, sinamarkahan ko lang kung saan yung gitna niya at kung gaano kalaki or yung may namarkahan ko lang kung yung pinaka-side niya para makita kung gaano karami yung kailangan kong tanggalin para sa kanyang edge, no. So I'm just using itong ating skwala lang. Ito yung inaay ko lang yung kanyang gitna. Tapos mamaya mamarka ko kung hanggang saan yung ating ititrim do sa kanyang gilid naman. So ito guys yung pinakamasayang part niya and I'm not kidding guys, nag-enjoy ako dito ng sobra dito. Yung paggawa ng kanyang edge nung pinakatalim niya guys, no. Actually bala kong gawin dito sana is gagrindering ko na lang tapos ng na flap disc or sa random orbit sander na 80 grit or 60 grit para matanggal. Pero na-realize ko na masyadong messy yun, maalikabok. Tapos ito nga, tsaka ko naalala na meron pala ako spoke shape dito. So, itry ko nga gamitin yung spoke shape ko. Kahit na hindi siya ganun kaganda, itong eagle na spoke shape. And it works really well, no, guys. Kahit sabi ko kasi hindi ito yung best na spoke shape. Pero, okay na okay siya. So, unti-unti ko lang siyang kinakayas yung ating yung kahoy na yan. Hanggang sa makuha ko yung gusto ko na, na shape niya. And it's not messy at all kasi yung kanyang mga shavings na yan, mga bilog-bilog niya, madali na siyang linisin, madali siyang mawalisin kasi sawdust.
So maybe in the future mag-invest ako sa mas magandang spoke ship or mag-try ako na try ko na hasain yung blade dito. Baka mapuro lang talaga siya kaya hindi siya ganun kaganda yung performance niya. Kasi nung binili ko to never ko pang nagamit until now. So hindi ko siya natono or nahasa. So medyo hindi satisfactory yung result niya para sa akin pero mukhang okay naman siya gamitin. Tapos ito guys, gumamit rin ako nitong aking black plane, yung low angle black plane ko para lang smooth pa siya ng konti. Para lang ma-achieve ko yung yung tamang angle niya, tamang sukat niya na kailangan ko dito sa ating edge. Ito naman guys yung para hasahin ko yung pinaka-tip niya guys. So again, I'm using just a spoke shape para kortehin yung kanyang tip. Again guys, kung ayaw nyo ng kung gusto mas safe yung inyong wooden sword, gawin nyo lang bilog, pabilog yung tip niya para hindi makasakit kung sakaling makatusok man ng mga kalaro ng mga anak nyo or kayo mismo, so ayaw nyo makasakit. So gawin nyo lang siya blunted kung gusto nyo. So, syempre, after ng mga hand tool work, kailangan lihain para mas kuminis yung ating na sword, no? So, 80 grit sandpaper, 80 tas 100 grit lang yung ginamit ko rito, guys. Not higher than that, okay na yan para sa project na ito. So, ito guys, kabit ko lang tong kanyang mga blade guard niya, no? So, yung cross guard ng ating ng sword. And I'm just using wood glue dito. Glue lang guys, walang fasteners to. Papatungan ko lang siya ng weight sa ikaklamp ko lang para mag-bond sila together. So same lang din doon sa kanyang pommel. Glue lang. Ididikit ko lang yung dalawang piraso ng bilog na scrap wood lang to guys para lang maganda siyang tingnan. Tapos lang natin, ipitin lang natin. So now guys, I'm just using yung aking power file para lang i-trim lahat, pantayin lahat yung malihain lahat yung mga gilid-gilid niya, yung mga hindi kayang abutin ng sander, kayang-kaya yan ng ating power file. And finally guys, liyan ko lang siya ng polish, lemon oil polish kasi gusto kong i-retain yung kanyang wooden na niya na haspe. Ayoko tong pinturahan guys. Pero kung gusto niyo pinturahan yung inyong sword project, okay lang naman. Wala nang problema doon. Ako gusto ko na mukha lang siya na wood. So I'm just using a lemon oil polish. You can also use kahit anong oil na meron kayo. Wood oil, boiled linseed oil, whatever. Beeswax, pwede rin yan guys. So yun. Okay guys, so yun. It's a lot of fun making a project like this, no? So this would be perfect para sa mga sa mga school plays, no, yung mga anak nyo kung may school play, perfect din sa mga Halloween, 'di ba? So or cosplay, 'di ba? So cosplay na props na pwede niyo gamitin, pwede niyo pinturahan, i-customize niyo hanggang sa gusto niyo. Tapos or sa mga Renaissance fairs, no? So meron na uso ng konti yan, yung mga Renaissance fairs. Actually, kaya ako gumawa nito, gusto kong umattend ng Renaissance Fair sa Baguio. Pero tingnan natin, no? So, kung if ever na umattend ako, ito yung dadalhin kong sword. Pero guys, na-enjoy ko masyado yung paggawa niya kasi nga hand tool sa paggamit ng spoke shave at ng katam. Gumawa pa ako ng isa pa, ito. This is this is for Roman-inspired na sword. Kasi napanood ko yung Gladiator 2, no? So, and it's really, really not a good movie. Hindi siya historically accurate, pero okay yung mga fight scene niya. So, gumawa ako ng Gladiator sword, no? So, ayan. Mas maikli na konti ito sa ating long sword, ayan. This is just 2 feet long. Pero, ito yung paboritong kong ginawa. So, ginawa ko to kasi ito ang ginamit sa paborito ko na movie na Braveheart. Ito ang Scottish na Claymore. This is pinakamahabang sword na ginawa ko. This is 5 feet long. So, 5 feet talaga siya, guys. It's also made of paluchina. Same technique lang yung ginamit ko sa paggawa nitong mga to. Pare-pareho lang. Pero ito lang yung paborito kasi ang angas kasi ng tingnan. Tapos lalo na pag nilagyan ko siya ng leather na accent. So, talaga mukha siyang Claymore talaga. So, sarap sumigaw ng
freedom! Diba? So, yun. Yeah. It's really fun. Yung mga paggawa ng mga wooden shelves na, guys. So, yun lang, guys. Balik lang natin dito sa man cave. Perfect silang pan-display sa aking man cave. No? So, yun. Guys, thank you so much for watching. No? Sana nag-enjoy kayo sa, sa vlog na ito. And I hope to see you guys again next time. This is Jin from 11 Workshop. Adios.